Okay, so good afternoon po sa ating lahat, no? So kahit napakadami natin, so napaka-exciting pala, no, na pag-usapan natin yung one of the interesting topic po, no, pagdating po sa financial literacy natin ngayong partners training natin, no, yung all about mutual fund, no, yung kailangan nating mga matutunan para to start investing. Sige po. So, so, masaya po akong ipakilala, no, yung sa aking sarili. So, ako ulit si Maria Cristina Sambahon. So, you can call me Coach Tina for short. So, masaya akong gawin yung pagiging financial educator. Natuto akong maging entrepreneur and investor the moment I joined IMG 3 years ago sa pamamagitan po ng aking sister na si Annadel. And ako po ay may dalawang anak na rin po, no, na toddlers. So, sino pa si IMG? So, IMG stands for International Marketing Group. So, ang mission po natin is to help create wealth for families para, ano po yung rason? To make a difference sa bawat pamilyang Pilipino para wala pong family left behind. So, ano po yung vision ni IMG? To build a new financial industry where everyone is able to earn what the wealthy are earning by bringing the secrets of the wealthy to all. Kaya nga, ang ganda, no, kasi one of our topic ngayon is investment, no, na matututo talaga tayo how to create wealth para sa bawat pamilya at matutunan natin na one of the secrets po ng mayayaman, bakit sila yung mayaman is yung ito nga po, no, yung mutual fund investment. Yan. So, saan ba maganda mag-invest? No? So, ang daming type of investment. Pero tayo mag-invest sa bangko, sa negosyo, sa real estate, sa health insurance, sa stock market, no? Or sa mutual funds. So, ang tanong natin, no? So, pagdating sa investment, saan ba maganda mag-invest? No? So, lahat maganda, lahat pwedeng makapag-generate ng income yung kanina po, no? Pero alam mo ba kung ano ang dapat unahin? So, yan ang maganda dito sa IMG, di ba? Natututo tayo doon sa right, yung step by step kung ano yung investment na dapat nating simulan. No? Paano simulan, ano ang tamang mindset sa pag-uumpisa. So, pagdating sa investing, lagi nating tatandaan, no, na this is the commitment, no, to use money and expect to make more money to achieve a long-term goal. So, kapag investing talaga, ang kakampi talaga natin dito is time. No? At saka, yung mindset natin is long-term. Kasi nga, ang investing po, hindi po siya yung tawag dito, hindi siya yung binilagay mo yung pera mo ngayon and then tomorrow, pwede na siyang kumita agad. No? So, hindi po ganun. So, kailangan ng commitment po natin, no? Then, so, bakit maraming tao ang nai-scam pagdating sa investment? Diba? Yung recently lang, yung kay Excel ba yun? O yun, na diba, pinatulfo pa siya dahil madami pong nabiktima. So, unang-una, ano ba yung rason? Greed. So, diba, majority of the person, talaga, syempre, gusto nating kumita ng malaki. Yan, no? And then second is ignorance. So, because of lack of financial education, di ba, maraming tao ang nabibiktima pa rin sa mga ganitong investment, no? Yung madali ang kitaan. So, no? Even my family po, no? One of the member ng family ko po, nabiktima po talaga dito. Kasi, yun nga, they always think short term. Kaya nga dito sa IMG, we are very blessed kasi na-mold yung ating mindset kung pagdating po sa investment na kailangan yung perspective natin is long term. Kaya nga yung sinisimulan natin dito the moment we joined is yung ating Kaiser long term care, no? And ito yung talagang yung tatlong dahilan kung bakit marami pa rin nai-scam. Kaya nga sabi pa nga po ni Benjamin Franklin, an investment in knowledge always pays the best interest. Totoo nga naman, 'di ba? Kasi kapag natuto tayo, 'di ba, dito sa IMG, we have the right knowledge, no, right information para, 'di ba, sigurado po na hindi masasayang yung perang ini-invest natin sa isang investment vehicle. So, why invest? So, syempre, unang-una is para ma-achieve natin yung mga long-term financial goals natin. So, at pangalawa, syempre, to beat inflation. Kasi ngayon pa nga lang po, diba, napakamahal na po ng mga bilihin. So, paano pa kaya yan?
para makasabay pa rin po yung pera natin, so kailangan matuto talaga tayong mag-invest para sabay po nag-work yung pera natin, and then yun, kaya niyang masabayan yung pagtaas ng mga bilihin po, no? So why do we need to beat inflation? So kasi alam naman natin, no, so lahat naman makaka-relate na yung 1,000 natin ngayon, pwede next year magiging 1,050 na yung value niyan. In the next 10 years, pwedeng maging 1,700. And in the next 20 years, diba, pwedeng maging 2,700 na yan. So, ganyan, no, wala tayong control pagdating sa inflation. So, the only thing we can do is, yun nga po, no, mag-invest po. Para, kasi nga, diba, inflation is the increase in prices of goods and services. So, para makasabay yung ating pera, dapat ngayon pa lang, diba, this is the best time for us to invest para kahit tumaas in the next 10 years, in the next 20 years po, no, yung mga goods and services po, at least nakakasabay po yung pera na in the next 20 years, 'di ba? Lalaki na po yung ating mga yan. So why focus in long term? Siyempre, di ba, kung ano yung edad natin ngayon, bakit pa rin we focus on long term? Kasi, there are 3 stages of person's financial life. So, gusto ko, kung tayo, no, ibigay natin yung attention natin kasi malalaman natin where do we belong, no? So, una is men at work. Tayo po ay nagtatrabaho para sa pera, di ba? Pwede ba, nag-overtime, minsan pa nga, no? 20 hours, 16 to 20 hours tayo nagtatrabaho para lang kumita ng pera. So, ang tawag po dyan is yung men at work. Pangalawa, men and money at work. Ito yung natuto ka na-educate ka na pwede mo palang pagtrabahuhin din yung perang pinaghihirapan mo, di ba? So, while working, so you also let your money work for you. Yan. And pangatlo, syempre, ito yung gustong-gusto nating mangyari, no, in the future, or 10 years to 20 years from now, yung money at work. No, ito yung dahil 'di ba wala nang assurance na meron pa tayong trabaho 20 years from now. So at least dahil nag-start na tayo ngayon doon na nag-i-invest. So yung pera na po natin yung nagtatrabaho para sa atin. 'Di ba? Ang sarap ng feeling niyan, no? Kaya nga money takes time to grow, no? Parang pagtatanim lang po 'yan, 'di ba? Na kapag tinanim mo po natin yung halimbawa mango tree, so 'di ba, hindi naman agad-agad next month tutubo na siya, 'di ba? Tutubo na siya na namumunga na siya, 'di ba? It takes years bago mamunga ang isang mango tree, no, bago i-harvest. So same is true with investing po, no, same is true with the money na ini-invest po natin. So it takes time to grow po, hindi po siya madalian na kapag ninvest mo na, kukunin mo na kaagad. So hindi po ganun, no, yung pera po natin pag nag-invest po tayo. So, ang tanong po, no, magkano ang ideal amount of money na kailangan mong maipon para sa iyong future? So, ano po ba? So, dito, no, natututo tayo, no, dito sa the bold bank figure. So, yung annual income multiplied by 10 to 20, no. So, for example, no, 30,000 po yung monthly income po natin. So, i-multiply po natin yan by 12 months. So, that is a total of 360,000 per year. So, ita times 10 po natin yan. So, ang total po niyan is magiging 3.6 millions times 10% annually or per year. So, pwede po tayong kumita po ng itong 3,360,000 per year. So, pwede po natin makikitain pa rin, no, yung kinikita natin before, nung mga bata-bata pa tayo na 30,000. Pag tanda po natin, no, na kumikita pa rin po tayo ng 30,000 a month. So, malaking bagay po yan na pwede nating parang financial assistance natin, no, sa kakailanganin natin pagtanda natin. At least hindi na tayo umaasa sa ating mga anak po, no. Yan. So, ang tanong po natin, no, saang stage ang pinakamasarap? Sige nga, kindly type 1, type 2, kung nasa stage 2 tayo, or stage 3 ang gusto natin, no? Kindly type po yung saang stage na ang pinakamasarap at gusto po nating ma-attain, no? 10 years or 20 years from now. And thank you sa mga nag-participate. So, ang tanong ko po ngayon, nasaang stage ka ngayon?
Nasa men at work ka ba? Men at money at work or money at work na po tayo? Po ba tayo? Yan. So, basic rules pagdating consideration in investing. Syempre, unang-una is when we invest, syempre kailangan natin mag-set ng right goal. Ano-ano yung mga goals mo, no? So, kapag, syempre, lahat naman tayo, di ba, gustong yumaman, gustong maging financially secure. At para malaman natin or para masigurado natin no, na ma-achieve yan, no, na di ba, yung mission ni IMG is to create wealth for every Filipino families para walang mapag-iiwanan. So, para malaman natin yan, kailangan, bago ka gumawa ng anumang uri ng desisyon pagdating sa investment, make sure it is a smart kind of goal. So, pag sinabi natin smart, kailangan specific siya, kailangan measurable, attainable, realistic, at time-bound. So, ikuan natin yan, no? At saka kailangan natin na malaman natin kung itong financial goals ba natin, pang short-term goal ba ito, pang medium-term goal, or pang long-term goal ba natin ito. So, kapag sinasabi natin short-term goal, ito yung gagamitin natin ang pera within 1 or 2 years yung safekeeping, no? Kapag sinabi naman natin medium-term goal, ito yung gagamitin mo yung pera within 3 to 6 years. At kapag sinabi nating long-term goal, ito yung mga dapat mong paghandaan more than 8 years. Kasi ito yung pinaka-importante sa lahat. No? So, kailangan, kapag isulat natin yung mga goals natin, kailangan identified po yan kung pang short-term goal ba yan, medium-term goal, or long-term goal. And we are blessed, diba? Kasi dito sa IMG talagang we focus dun sa long-term goals natin. Kasi 'di ba, sabi nga po yung isang language ng ating pera, 'di ba? Sabi niya, if you save today, I will save you tomorrow. Totoo nga naman, 'di ba? Kapag ngayon pa lang pinaghahandaan na natin yung mga long-term needs natin. So, sigurado po 'yan, no, na hindi po tayo mamomroblema in the future. Yan. Sabi nga po ni Sir Rex Mendoza, no? Sabi niya, goals without deadline are just dreams. Totoo nga naman, no? Kapag hindi natin nilagyan ng deadline yung short-term goals natin, it will never come true, no? Kaya napakahalaga po, no, na written, yung nadjot down pa natin yung goals natin na mayroon tong deadline. Yan. So, dito sa ating, unang-una, no, sa ating SMART goals, diba, kasi there are times na off track tayo, diba, na tetempt tayo, or na di-discourage tayo, no, na i-pursue yung ating short-term goal, medium goal, or long-term goal. So, ang unang-una nating dapat malaman is yung why natin, yung big why po natin, no, para kahit anong mangyari, kahit alam mo yun, yung mapanghinaan tayo ng loob kung itutuloy ba natin i-pursue yung goals natin. So, balikan natin yung big why po natin. At yun, talagang, kasi based on my personal experience po, no, dahil I have my big why, talagang kahit, 'di ba, minsan napanghinaan ka dahil sa dami ng gastusin dito, pero dito talagang nade-develop natin yung discipline, no, at saka yung self-control, kasi we have yung big why natin, why we are doing yung why we want to do yung financial goals po natin. And pangalawa, know the target amount and your timeline. So, anong taon na ba tayo ngayon, no? Magkano ang kailangan natin kapag when we reach yung older stage ng buhay natin. So, at 4%, no? Interest na pwedeng kitain ng pera natin, pwedeng so, in 10 million, no? Para ma-achieve natin yung 10 million. So, at 4% in rate of interest, so we have 27,500 per month ang dapat nating ipunin. So, at 10%, no, pwede nating ipunin yung 10,000 per month. So, at 1% interest, so kailangan makaipon tayo ng 38,000 per month, no? Regardless, no, depende po, no, kung ano yung edad natin ngayon at kung ano yung target amount natin na gustong i-achieve. So, mga pamangkin ko na to,
Okay, number 3, so kailangan naintindihan natin yung risk and reward po natin. So, paano po ba yan? So, syempre, kapag low return, yung investment na pinipili po natin, so, syempre, low risk po yan. Pero kapag we want yung high return, so, syempre, ang kapalit din yan is yung meron pong high risk. So, syempre, wag tayong matakot sa risk. Kaya nga dito sa IMG, inaaral natin, no, what type of investor we are. Are we conservative or aggressive? So, kailangan lang talaga nating i-manage ito. Yan. So, dito napapasok, no, yung kahalagahan ng financial literacy. Kasi, dito natin nakikita, no, na kapag low yung financial IQ natin, syempre, diba, ang mangyayari kasi is, tawag dito, yung takot, yung magpre-prevail sa atin, no, mas, kapag low IQ, diba, we have yung high risk. Pero, syempre, kapag nag-i-improve yung ating, ang ating kaalaman tungkol sa financial literacy, 'di ba? When we have yung high financial IQ, syempre naiintindihan natin, no, na ay hindi pala nakakatakot mag-invest, 'di ba? Hindi nawawala yung takot natin when it comes to investing our hard-earned money, kasi alam natin kung ano ba tayo, conservative investor ba tayo or aggressive investor. So, yun yung mahalaga dito sa IMG, no? Because of the right information, so hindi tayo natatakot, no, to invest, where to invest our money pagdating sa ating mga long-term goals. So, sabi nga, no, financial ignorance is expensive. Totoo nga naman yan, lalo na yung mga nag-i-scam. Diba? Because of lack of right information, so, yan. Marami silang pera ang nawawala na parang bula. Kaya nga, wag mag-invest sa isang bagay na hindi mo naiintindihan. Kaya nga dito sa ating IMG community, 'di ba? We educate first before we execute kung ano yung natutunan natin. Yan. So, a $69 billion dollar tips sa ating one of the billionaire in the world, no? Si Warren Buffett, sabi niya, on earning, never depend on single income. Make investment to create a second source on investment, no? Do not pull all eggs in one basket. Kaya nga dito sa mutual fund, no, dito sa investment sa mutual fund, 'di ba, yung pera natin diversified siya. Hindi lang siya naka-invest, no, sa isang company, no. Diversified siya sa mga top corporations dito sa Pinas. Yan. So, do not depend solely in mutual fund or stock market. Kaya nga dito po, because of the right information or right na financial knowledge na kailangan natin, di ba, natututo tayo. Ano ba yung priority natin when it comes to investment? So, dito, di ba, we learned how to build yung ating solid financial foundation. So, nauuna yung ating healthcare, yung ating protection, yung ating yung pag-manage natin sa debts natin, yung pagkakaroon natin ng emergency fund, and lastly, yung investment. No? Kasi, 'di ba? Kapag inuna natin yung pinakabubong, anong nangyayari? Isang sakit, 'di ba? Wipe out lahat yung mga decades na pinaghirapan natin ari-arian, no? Kaya, 'di ba? Thankful ulit tayo kasi, 'di ba, when we joined IMG, nalaman natin na ito yung step by step, no, to build our financial foundation. Yan. Number 4 is time is your greatest asset. Totoo nga naman. Kaya nga, yung cost of inaction, kapag hindi tayo nag-start ngayon, 'di ba? Ano yung mawawala sa atin? No, yung itong time. No, kasi hindi na natin pwedeng ibalik yung halimbawa 10 years from now, tapos naisip natin hindi pa rin tayo nag-start. So, anong mangyayari? No? Sayang yung oras na pwedeng kitain nung hard-earned money mo sana. No? So, time is your greatest ally, no, in building wealth. Sabi nga, if you save 33 pesos a day or 1,000 pesos a month, so at 12% yung rate of interest, yung return of investment po natin, no, is yung per year, magkano po? So, kapag nag-start tayo ng 20 years old at the age of 60, so meron po tayong 11.8 million. So, hanggang sa, 'di ba, depende kasi yan kung ano
ano po yung edad na kailangan mag-start na po tayo. Kaya nga, the younger you start, the better. Kasi mas malaki yung pwedeng ROR, yung rate of return po ng ating investment po, no? So, kaya napakahalaga na ngayon pa lang po, no, start. Even kung anong edad po tayo ngayon. Kasi it's better to have than wala po, no? Then not to start, no? Kasi sayang yung time. So Philippines seen becoming the 80th biggest economy by 2037. So yung capital economics niya sa London noong December 2018. So ito po yung pagkakasunod-sunod po, no. So number 18 po ang Philippines by 2037. Yan, so sino-sino po sa ito nga po, no, kapag nag-i-invest po tayo sa stock market. So ito po yun, no, dito po na kapag naka-invest yung ating pera, no, kay Jollibee, kay Ayala Land, kay PLDT, kay SM, Meralco, kay BPI, no. So diversified po, no, yung ating kung saan po nakalagay yung ating pera. Yan. So there are two ways to invest in the stocks market. So, una, we have yung direct stock investing or indirect stock investing. So, yan po yung dito po, no, mas matututunan po natin to sa mga workshops po, no, sa workshop number 3. Yan. So, stock market performance po, no. So, nakikita natin, no, nung 2005 to 2019. So, tumataas, going down, going up po yung performance po ng ating stock market. So, kaya nga po kapag nag-i-invest tayo, dapat consistent po tayo, no? Kasi yan, pababa, pataas po yung, pero it will always goes up naman po yan. Kaya nga importante na consistent tayong naglalagay sa ating investment po or sa ating mutual fund investment. So, kapag sinabi nating direct stock market investing, so it requires ito po. Ito yung kailangan ikaw mismo. Constant monitoring, good source of information, investment amounts, sabi niya, bigger amount of money. Pero dito po ang maganda po, no, dito kay IMG, yan nga po, no, ito yung mga dito po naka-invest yung ating pera, no, dito sa mga malalaking kumpanya na to dito sa Pinas. So, kapag mutual fund po, pag sinabi nating mutual fund, an investment company that pulls or combines money from individuals. So, yan na po, no, yung sa ating Soldivo Fund. So, yan, tayo po, lahat ng investors po dito sa IMG, no, doon po nakalagay yung naka-invest po yung pera natin, no, sa ating Soldivo Fund. So, ang net asset value per share, for example, bumili yung pera po ninyo ng 1,000. So, for example, yung 1,000 mo po at piso po isa, no? So, pwede mo yung 1,000 mo at 1 peso per share. So, pwede mong makabili po ng 1,000 shares po, no, doon sa 1,000 pesos po natin. And ang maganda, ang advantage po ng ating mutual fund investing is, number 1 po, may professionally managed na po siya, no? So, meron na pong fund manager na nag-oversee doon sa investment natin. So, yan, they do yung good research, meron silang management team, and they do this as their full-time work. So, dito lang talaga yung focus nila. So, lahat ng expertise nila pagdating po sa investing, so, alam na alam po nila. Kaya, safe po yung ating pera. Number 2, potentially higher returns. So, they can demand to lower the charges, able to take advantage of certain economies of scale. So, kaya nga po, no, kapag long term po, na tuloy-tuloy po tayong nag-i-invest, 'di ba? Darating yung time na yung piso per share na binili natin, pwede po siyang tumaas po, no? In the long pagdating po ng for example, 5 years to 10 years from now, no? And number 3, diversification. So, yan, hindi lang po naka-invest sa isang company po, no, yung mutual fund investment po natin.
And then number 4, transparency. So we are informed to where the funds are invested. Kaya nga dito we have a free seminar, no, pagdating po sa investment po natin para mas magkaroon tayo ng alam mo yun, yung understanding saan ba ini-invest yung pera natin, saan ba inilalagay yung pera natin. And yan, great equalizer siya. 'Di ba? Kasi dahil kung ano yung kinita ng mga biggest companies, so yun din yung pwede nating kitain. Yan. So, liquidity, you can easily convert your shares into cash anytime. So, mutual fund companies charge a minimal amount if redeemed within holding period. So, hindi ganun kalaki, no? Kung hindi ganun kalaki yung charge kapag gusto nating i-redeem yung ating pera. So, accessible and affordable kasi dito, diba, as IMG member, we can have our 'di ba, meron tayong sari-sariling portal para we can add anytime, 'di ba? Kasi pwede natin gawing online. So, maganda dito, pwede tayong makabili for as low as 20 pesos po, no? Doon sa shares ni Jollibee, ni SM, and a lot more to mention po na big companies dito sa Pinas. Number 8 is yung safety. 'Di ba? Highly regulated po siya ni SEC, no, yung Securities and Exchange Commission, under the Investment Company and Act and its rules. So, regular audited by external auditors. Yan. So, number 9 is net of tax. So, what we see is in the SOA, your statement of account po natin reflect its original value if we redeem it. Yun yung maganda kasi nakikita natin na monitor natin kung magkano na ba yung value ng number of shares na nabili natin at tax-free po siya, no? So dito mas naiintindihan natin, no, yung return ng ating investment at yung risk, kung sa bond fund tayo nag-i-invest, sa balance fund or sa equity fund. So, ina-note po natin, no, ang mutual fund is not covered by PDIC, no, yung Philippine Deposit Insurance Corporation. So, returns are not guaranteed. Past performance is not a guarantee of future returns, no. So, kaya nga dito sa IMG, no, the moment we become a member, so, syempre, meron na tayong mga access sa financial products na kailangan natin para ma-build natin yung ating financial, ito po, no, yung solid financial foundation po natin. From healthcare to insurance, no, to investment, and other investments pa po, no, na makakatulong sa atin. Yan. So, in IMG, so these are yung partner companies po natin, no, sa investment. So, we have yung Ramfair Financials, yung PhilEquity, Atram, yung PhilAm Asset Management, yung Family, Sun Life, at saka yung Soldivo Funds, no, where we put yung ating investment, no. So, ang maganda dito, 'di ba, once we become member ng IMG, so we have entry fee or sales load, no, na dati, 'di ba, na 2% to 3.5% every top up. Pero dahil we are part of IMG, no, meron, aside from free investment seminars na access natin, so yung mutual fund natin every time we top up, so zero entry fee na po siya, no, dito sa mga partners company natin sa investment. So, dito sa Building Solid Financial Foundation, so, nasaan ba tayo? Nandito ba tayo sa letter A or letter B? So, 'di ba? So, ang maganda, ang good news sa atin once we become part of IMG member, yan. Part of IMG, so yan, natututo na tayo, 'di ba? How to build yung ating solid financial foundation. Kasi like building a house, so we must build it from the ground up. Mag-start dito sa baba, pataas po. Kaya nga, we need to build it right para we build it strong. Yan. So, who can really help you to build a financial foundation? Siyempre, yan na, no? Dahil siyempre, ayaw na natin na dumaan pa, no, sa bank, sa broker, sa agent, no, kasi gagastos pa tayo ng mas malaki. Kaya nga, ang maganda, when we become IMG member, 'di ba, we bypass the middleman, no, magkaroon na tayo ng direct access doon sa financial companies
na kailangan natin para magawa natin or mabuild natin ng tama yung ating solid financial foundation. At maganda, we also enjoy discounts from financial products we buy. Yan. So more than 100k, no, yung ating madi-discount. No, ang dami pong discounts when we become part of IMG, no? From financial foundation to yan. So, from financial foundation, no? So, we have yung free ebook, yung book po natin, no? Yung The Secret to Saving and Building Your Future. And then, we have yung free ebook. Tapos, matututo tayo. Ang maganda dito talagang masaset talaga yung mind mo. May-educate po talaga yung sarili mo. May-educate mo siya pagdating sa kung gusto nating matuto sa pag-increase natin ng cash flow, how to manage yung debts natin, paano ba natin i-build yung strong financial foundation natin. So, nandito lahat, no? How to build wealth, asset accumulation, paano ba natin mapaghandaan yung retirement natin at yung wealth preservation natin. At ang maganda, if we want to do the business, yung the best business in the world, sabi nga, no? Is nandito po lahat from workshop 1 to workshop 5. And you can access this unlimited, no? So, we have our financial partners din po, no? Yung ating Kaiser, no? Healthcare Products and Services. Yan. So, sabi nga po ni Daniel, no? Naniniwala siya na true na kay Kaiser na lahat, no? Pangalawa, naniniwala din siya na Kaiser is the best savings plan to start. Kasi, we have the healthcare, insurance, and investment na nakakatulong sa atin, no? Na pwede nating magamit anytime or in the future. No, itong healthcare natin, insurance, and investment. So, meron tayong rewards, no? Ang maganda dito, this is the best reward para sa akin, no? Yung be in the financial industry na you have your own business, pwede mong gawin to, no? Yung pagiging financial educator, kung nanay ka, daming nanay duties, so you can have your your time. Ang maganda dito, tumutulong tayo sa bawat pamilya, no? Hindi po tayo nagpapagastos, no? Pinapaipon po natin yung bawat pamilya para wala pong no family left behind po. Ang maganda dito, you can achieve the income you want basta bigyan natin ng effort. And syempre, no effort is wasted kasi may mga pa-travel the world, si IMG din po, no? So, sabi nga, if you want to be wealthy, big business opportunity but no big capital requirement. So, no need to loan money or list your savings to start your own business. So, dito sa IMG, meron tayong easy setup and startup. You can do full-time or part-time. So, proven and time-tested na po yan sa ating mga successful na po dito, no? The most powerful online platform. So, no territorial boundaries. So, kahit saan, pwede kang mag-educate as long na may mga Pilipino po, no? So, ito'y maganda with vesting rights. Pwede nating ipamana yung pinagpaguran natin sa ating mga anak. And then, system-driven rather than personality-driven. So, business ownership program. So, ito yung mga income projections natin once we do the business side ni IMG. At talaga namang, pwede talaga natin kitain to kahit part-time or full-time natin. No? At maaaral natin, mas naiintindihan natin to sa workshop 5. Yan. So, ang maganda din, no, with our OFW kababayan. So, meron tayong exclusive international benefits with them. So, ang laki po, no, yung pwedeng maitulong nito sa kanila. So, nasa 100,000 po, no, yung membership value when you become part of IMG. Pero, ma-avail lang po natin to. Ay, makukuha or ma-avail natin with only 6,000 po, no? Doon sa 100k plus benefits that we have, no? When we become part of IMG. Kaya nga with IMG, you can become your own money manager from increasing your cash flow. We have our IMG business, yung healthcare natin, nandyan yung Kaiser Protection, Eliminate Debts. We have the IMG business. Yung yan, mas mabibuild natin yung ating emergency fund, lalong-lalo na rin yung mga investments na pwedeng makatulong sa atin in the future. So, again, once we become part of IMG, ito na po yung ating
ma-access from healthcare, life insurance, sa investment, sa real estate, sa general insurance and allied services. So, lahat na to, nandito na po lahat, no? One-stop shop na po siya. So, in IMG, we educate, we execute what we learn, and we also have yung entrepreneurship. Kaya nga, total financial solution company. And lastly, yung maganda dito, we have yung good environment, no? We are in the community of savers and investors and entrepreneurs po, no? Yan. So, the high cost of waiting, no? Kaya nga, matapos na po tayo. Kung ikaw po si Mr. Ipon now, so, for example, you start saving at age 22. So, nag-open ka ng account at 12% a year, nag-invest ka ng 20,000 a year for 6 years, then stop investing. So, ito po, no, makikita natin yung indifference niya kay Mr. Ipon later, na nag-start siya at the age of 28. So, ginastos mo na yung 20,000 sa kung ano-anong bagay. Then, after, nag-open ng account at 12% a year at nag-invest ng 20,000 a year for 6 years, then stop investing. So, let's see, no? So, dahil ito, no, si Mr. Ipon now, ito, yung naging IMG member siya. So, total na inipon niya in 6 years, 120,000. So, at the age of 56, yung 120,000 niya po is nagkakahalaga na po. So, nag-compound na siya with a total amount of 4.8, no? So, just imagine if nasa 50 plus ka na and then you have that money. Diba? Malaking bagay po siya na to start saving now. And then, si Mr. Ipon later, so, nasa 2.4. At the age of 56, no? Nasa 2.4 lang po yung kinita po ng kanyang 120,000. So, kaya nga, diba? Kaya nga, yung the high cost of waiting, diba? Talagang makikita natin yung difference niya. Diba? 4.8, so 2.4 million. So, 2.4 million yung difference niya, pero same amount ang nilagay nila with same span of time. Kaya nga, mas maganda si Ipon now kaysa kay Ipon later. So, it's okay to be YOLO, diba? You only live once. Totoo nga naman yan, kaya nga, enjoy tayo ngayon kasi talagang life, diba? We only live once. Pero wag na wag po nating i-forget na meron pong yago, no? You also grow old. So, syempre, kailangan talaga nating paghandaan yung future older stage ng buhay natin para we can, hindi na po kailangan na magtrabaho tayo forever at the age of 70, yung mga ganung bagay. Dapat at that age, kapag yung mindset natin nag-iipon na ngayon, 'di ba? Madidetermine agad natin what kind of financial situation ang meron tayo when we grow old. So, thank you. And that's all po for today sa ating partners trading. Maraming salamat sa mga